Wala kaming alam, wala kaming kinalaman dyan. Ito ang tanging sinasabi mga idol ni Atong Ang patungkol sa mga nawawalang sabongero na di umano nga mga idol ay tinapon pa doon sa Taal Lake. Subalit para sa inang naghihinagpis pa rin nga mga idol at hindi pa rin matanggap ang pangyayari sa pagkawala ng kanyang anak na di umano nga mga idol ay pinaslang ni Atong Ang ayon nga mga idol kay nanay na ina ng biktima. Ito nga mga idol ang mga binitawang salita ni nanay na kung saan nga mga idol ay hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at galit laban kay Atong Ang. Pakinggan natin mga idol ang hinagpis at hinanakit ni nanay sa pagkawala ng kanyang minamahal na anak. Atong ang masasabi ko lang sa iyo ngayon, malupit ka, isa kang halimaw. Bakit mo nagawa na pumatay ng mga tao? Nasaan ang konsensya mo? 34 na sabungero na mahigit pa ang pinatay mo. Bakit nagawa mo yun? Isa kang demonyo, may sungay. Hindi ka na naawa, napakalupit mo. Pirdugo ka talaga. Grabe ang ginawa mong brutal na pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Kung sa pamilya mo mangyari sa pamilya mo yan, ano ang pakiramdam mo? Mabuti at nakakatulog ka pa, pero sanay ka na siguro. Dahil yung ginagawa mo na yan, hindi lang sa mga 34 na sabungero ang pinagpapatayin nyo. Talagang kayo mga kriminal. Ito ang matapang mga idol na mga pahayag ni nanay na kung saan nga mga idol ay inilabas niya ang kanyang hinanakit at saloobin at galit kay Atong Ang. At mayroon ding panawagan mga idol si nanay sa lahat ng sangkot at mayroong kinalaman sa pangyayari na kung saan nga mga idol ay sinasabi ni nanay ang mga bagay na ito. Kung sino man ang lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng aming mga pamilya, sana makarma din kayo. Ngayon, masaya na ba kayo sa nakikita niyong paghihirap namin ng mga pamilya na kinitil niyo ang mga buhay nila? Nasaan? Nasaan ang konsensya niyo? Tignan niyo. Ako. Tignan niyo. Matanda na ako. Hindi mo iniisip kung ano ang mararanasan namin na mga katulad namin na mga magulang na may edad na. Dapat ang mga anak namin ang mag-alaga, mag-alalay sa amin. Pero anong ginawa mo? Hayop ka. Wala kang kasing sama. Magsisinungaling ka. Aminin mo na. Ikaw may-ari ng sabungan. Yung anak ko, wag mo sabihin na hindi sa sabungan mo nawala dahil yung gate pass niya. Nakita namin doon sa sinturera ng pantalon ng anak ko, doon sa sasakyan na pinadala nyo, doon na malapit sa amin sa Kalumpit. Talagang napakawalang hiya mo. Yung mga alagad mo na mga pulis at iba pa, sana hindi kayo patahimikin ng mga konsensya nyo sa kasamaan na ginawa nyo. Ito ang sama ng loob nga mga idol ng pamilya ng mga biktima na kung saan nga mga idol ay isa si nanay sa mga nakakaranas ng sakit at pangungulila. Subalit ayon nga mga idol kay Atong Ang ay wala silang kinalaman at hindi nila alam ang pinagsasabi ni Patidungan, maging ang mga pamilya ng biktima nga mga idol ay wala din daw silang kinalaman dahil sila di umano nga mga idol ay pawang mga inosente. Narito nga mga idol ang pahayag ni Atong Ang. Malalaman nyo rin ang totoo. Siguro sa pag-iimbestiga niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan.
Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Ito ang mga pahayag mga idol ni Atong Ang na hindi nila alam ang mga pangyayari at ang grupo nila di umano nga mga idol ay inosente at pawang sabong lamang ang kanilang hilig. Subalit para kay nanay nga mga idol na nawala ng isang anak ay hindi ito totoo at talagang sinisisi niya si Atong Ang sa lahat ng mga nangyari sa mga nawawalang sabongero kabilang ang kanyang minamahal na anak. Pagkalupit mo, sobrang pait yung ginawa mo, Atong Ang! Demonyo ka talaga? Asan yung anak ko? Ay, balik mo! Sobra ka! Hindi masama yung anak ko, nakatulad mong demonyo! Mahirap man kami, pero hindi kami masasamang tao, pero ikaw mayaman, bilyonaryo, pero ubod ka ng sama. Sagad hanggang buto ang kasamaan mo. Kung may pinabala ka, napapatay mo ko. Diyos nang bahala sa iyo at sa buong pamilya mo. Maranasan din nila yung ginawa mo. Pagkawalang yamong tao ka. Nakakagigil ka. Kung na ako'y naging lalaki man lang sa ano. Diyos ko. Kitang-kita mga idol at ramdam na ramdam natin ang hinagpis at sakit na nararamdaman ni nanay dahil nga mga idol sa pagkawala ng kanyang anak. Subalit ayon nga mga idol kay Atong Ang ay talagang hindi siya umaamin na siya ay mayroong kinalaman at mastermind pa sa lahat ng mga nangyari. At dito nga mga idol sa pangyayaring ito ay tila mas lalong masasaktan ang mga biktima at pamilya ng mga naiwan ng mga nawawalang sabongero. Kapag ito ang narinig nila mga idol sa bibig mismo ni Atong Ang na wala silang kinalaman. Dito, yun na yun eh, nakikipag-cooperate na nga ako, sinasabi ko lahat kung ano yung nalalaman ko, kung ano yung abot lang ng isip ko, mayroon sabihin ko yung mga hindi ko alam na ganyan. Kaya tatanungin niyo ako about the case, kung ano nangyari sa mga ano, hindi ko alam yun. Yung nalalaman, nalalaman ko, wala kami, so, malalaman nyo rin na totoo, siguro sa pag-iimbis niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo mga idol sa pag-aalibay at hindi pag-amin ni Atong Ang? Naniniwala ba kayo mga idol na si Atong Ang ay walang kinalaman? O mas paniniwalaan natin itong si nanay na kung saan nga mga idol ay anak ng nabiktima at kabilang sa nawawalang sabongero? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinion sa ating comment section.